Kamusta guys, today's video ay meron ulit ang ITEL na brand. Ngayon naman ay itong si ITEL A90 ang ating bubuksan. Umpisa na natin. Dito guys kay ITEL A90, mga colors nito na available sa Pinas ay titanium, kulay black, at itong aurora blue na pinili ko. Sa capacity naman ay meron 3128 at 4256. Open na natin yung box at ito na si A90. Tingnan natin kung sulit ba na-upgrade yung ganito. Pero mga kasama niya muna sa package ay warranty card, SIM ejector pin, Type-C na may 10 watts charger. Pero supported ng phone is up to 15 watts na charging. At syempre, meron din siyang phone case jelly type na kulay itim. Dito na tayo guys sa phone natin. Sa kanang bahagi nito ay nandito yung volume buttons at power button. Meron na din yan fingerprint na function. Sa left side naman ay meron ditong SIM card SD card slot. Pwede dyan dual SIM kasabay ng micro SD. Sa taas naman nito ay walang mga ports or button, and sa ilalim ay nandito yung 3.5mm jack, microphone, Type-C port at yung speaker ng phone. Tapos dito naman tayo sa likod at meron siyang 13 megapixel main camera at yung flashlight ng phone. Plastic material yung paggagawa sa back panel nito, pero sa lahat ng kulay ng ITEL A90, itong aurora blue yung nagustuhan ko dahil maganda tingnan yung glossy gradient na color niya. Okay na tayo guys, sa parts ng phone, start na natin yung Android para ma-check yung kompletong specs niya. Ito na yung phone natin guys, nag-start na, setup ko na din. Okay naman siya, smooth na din siya para sa akin, kahit naka-default yung 60 na refresh rate niya. Sa specs naman tayo guys, at meron siyang up to 90Hz na refresh rate sa 6.6 inch HD Plus IPS na LCD. Android 14 ang operating system na may Unisoc T7100 processor. Octa-core na yan guys, 5000 mAh naman yung battery nito. 128GB yung ROM niya at 3GB ang base RAM. Pero meron siyang MEMFusion na up to 5GB virtual RAM, tapos click modify and restart ng phone para ma-apply ang setting. At pagka-open ulit ng phone ay total of 8GB RAM na itong si ITEL A90. Pero tandaan natin na kumukuha ng internal storage yan para bumilis kahit paano yung mga apps at multitasking natin. At bukod sa MEMFusion na isang special function, ay meron pang dynamic bar sa A90 natin guys, na isang interactive display sa taas banda sa may front camera, katulad ng charging animation at iba pa. Merong AI na feature si A90 natin, na nagiging common na rin na apps at built-in sa mga smartphones. At itong ITEL na mga brand ay merong Palm Store. Same lang yan ng Google Play Store na pang-download ng mga apps or games, pero mas recommended pa din mag-download sa mismong Play Store. Next naman ay dito tayo sa mga games. Unahin natin si Metal Slug. Okay na okay siya sa mga games na katulad nito, kaya swak na tong si A90 sa mga 2D na games. Sa CODM naman guys, meron siyang gyro, pero parang hindi siya ganun ka-sensitive. At sa low setting lang tayo ng graphics para malaro natin siya ng maayos. Sa Mobile Legends naman, sakto na rin siya sa medium setting na gaming, kaya makakalaro ka na din dito sa mga mahihilig sa MOBA games. And panghuli guys, itong RPG na Dragon Nest. Kaya naman niya sa smooth na graphics quality, kaya pwede na rin to si A90 sa mga ganitong laro. Dahil hindi siya gaano power hungry, pero expect na minsan matagal mag-loading kada lipat natin sa mga portals. At kapag mga games naman na Hoyoverse or similar ay hindi ko marirecommend itong model na to. And ito naman guys yung Antutu benchmark results ng ITEL A90 smartphone.
Conclusion natin guys, hindi gaano sulit para sa akin dahil magkapares lang sila ng chipset ng Itel A80 kasi rebrand lang yung processor niya na Unisoc T7100 sa predecessor niyang may Unisoc T603 na processor. Kaya kung may ganun kang phone, keep mo na lang yan kasi hindi sulit mag-upgrade ng A90 na hawak ko. At regardless naman sa mga brands, kung mura lang din bili mo sa Android phone mo ngayon at yung CPU nyo ay katulad ng ganito, mas okay pa rin yan kesa dito. Kung hindi mo makita sa setting yung CPU na installed sa phone mo, pwede ka mag-download mga system information app katulad ng CPU-Z para makita mo yung processor niya. Sa memory niya, mas okay yung 4GB base RAM na variant. At sa storage naman itong A90 natin, okay siya kasi mataas ang ROM, pero eMMC lang yung storage type nito, kaya average lang speed niya. And napansin ko rin 2.4 lang supported niya na band sa Wi-Fi, kaya average lang mag-download sa phone na to. Kahit mabilis yung internet niya sa bahay kasi hindi niya mamamaximize yon. Kaya overall, not recommended yung ganitong phone bilang upgrade natin. Pero okay na rin siya kung ngayon ka lang magkakaroon ng Android phone. And salamat kayo sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Itel smartphones.